Guys, good evening, good evening. Flex ko lang yung mga item natin. Yan, puro loose to. Tungguhan sayang to. Pero may set kasi ako nito eh. Goku tsaka si si Tanda. Siguro keeps ko muna. Pero may issue kasi siya yun. Tapos ito, puro to loose. Yung mga natin, mga dumating sa atin. Dami. Tapos may ilan dito may box. May Shanks tayo, may Gondo no. May Grimjo. Tapos yung mga ano nyo, lalamove nyo. Pa-ship nyo na nakabalot na iba. Tapos samantalayin ko pala to, no, yung pagkakataon na to. Kasi recently, no, sobrang busy natin, dami natin ginagawa. Ang dami kong sablay na transaction. Kahit sa shipping, ang dami kong sablay. Delay lahat. Sobrang busy talaga, promise. So, sorry na agad. Tsaka sa mga future pan transaction, sorry na in advance. Tsaka yun nga, yung sa shipping ko, may mga sumablay ako. Nagkapalit ng item yata. Tapos, yun. Doon naman sa mga nag-offer ng lot sale, pasensya na din ha. Kasi, yun nga, may mga transaction ako na na-cancel. Kasi nagkaroon ako ng mga doubles. Katulad may dumating na nito. Tapos, yung unang offer na uuhang ko na tapos bigla akong kinancel kasi doubles na. Tapos di ko na rin maasikaso. Ayoko kasi ipa-ship basta-basta tapos pagdating sa akin ng item after 1 week ko pa ma-check. Gusto ko kasi pag pina-ship ko, ma-check ko na siya pagdating ng item. Kasi syempre yung mga issue, kailangan mapag-usapan agad yan sa seller. So pag alanganin ako sa sa oras, hindi ko rin siya tinutuloy. So minsan nakaka-cancel ko na lang yung transaction. So, pasensya na din. Tapos, meron din sa akin nagsabi, may nag-post ata sa akin recently lang, buraot daw, yan. So, side to ng seller, guys, ha? Sa side ng seller to. Kami naman mga seller, katulad ko, hindi naman namin, hindi lahat siguro yung ilan, siguro buraot talaga. Pero kami naman, yung iba, karamihan sa mga seller dyan, hindi naman namin pinipilit kunin yung item nyo sa presyong gusto namin. Kung ayaw nyo ibenta yan, kung namumurahan kayo masyado, edi end na ng transaction, offer na lang sa iba. Kasi yung nag-post sa akin, tanda ko, twice ako nag-pass sa offer niya. Pero pinipilit niya na tinatanong niya pa magkano ba presyo mo. Twice ko yung pinas kasi bakit ko siya nag-pass? Hard pass talaga ako kasi nakitaan ko ng bootleg. Kasi usually sa mga nag-offer, pag yung lot may halo na siyang bootleg, medyo hard pass na ako kasi karamihan kasi naman ng nag-offer, hindi nila alam na fake yung binebenta nila. So, kuwari, may isa ng fake, possible may fake na rin iba. Kahit i-declare niya pa isang fake, possible may fake na iba na hindi niya rin alam, hindi siya aware. Minsan kasi sa picture, di ba, hindi rin naman natin makita kung fake ba talaga. Lalo kung naka-box. Ang ganda nung copy ng box sa MISB. Pagdating sa akin, bootleg pala. So, ang hirap na niyang computein kung paano mo siya i-out. So, pag may nakikita akong bootleg, hard pass na ako. So yun nga, pinost niya ako, buraot daw ako. Unang-una, hindi ko siya binuraot. 2 beses kong pinas yung item niya. Hindi kami nagkasundo sa presyo. Tapos, bigla niya akong pinost. Well, okay na naman yun kasi nag-sorry na naman siya sa akin. Pero yun lang yung point ko. Kami mga seller na naghahanap ng lot sales, hindi naman namin yung binuburaot. Siguro may iba, buraot talaga. Pero kami, hindi naman namin siya pinipilit kunin sa presyong gusto namin. Kung ayaw nyo, edi let go na lang, offer nyo na lang sa iba. Kasi syempre, gusto rin namin makapagbenta ng mas mura, below market price kahit papano, para sa mga customer namin. Yun yung service na binibigay namin, lalo na sa Gunprix. Yung service ko, nag-offer ako ng mga item na below market price. So kung kukunin ko yan ng mabebenta ko rin ng market price, edi yun nga, hindi ko na nabigay yung service ko. Kasi yun yung service talaga ng Gunprix Yung item ko, kahit papano, hindi naman lahat, at least 50%, kaya ko i-offer below market price. Yun, so, sa mga nagsasabing buraut daw tayo, pasensya na. Pero, yun nga, sa mga mag-offer, yung price ko, pag hindi sa inyo pasok, hindi na natin tutuloy yun. End of negotiation na agad yun. So, para sa akin kasi hindi na siya pambuburat kasi hindi ko naman pinipilit kunin. Kasi kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa ka-rare yung item na in-offer mo, pag di yan pasok sa budget ko,
or alam kong hindi mahirapan ako i-out, di ko rin niya siya kukunin. So hindi ko siya pipilit kukunin para lang mabenta ko na mas mura. Kung yan ang presyo niya at di ko na mababaan, isang tawad lang ako, hindi ako mangungulit. Isang tawad lang, tapos pag ayaw, okay, pass na. So siguro hindi nyo naman na siguro dapat i-post yung mga transaction na ganyan, no? Kasi kahit saan naman tayo mapunta eh. Magpunta ka sa Pokemon cards, bahay, lupa. Ay, naputo. Nalobat. Yun, bahay, lupa, kahit ano, bigas nga minsan, tinatawaran pa, di ba, gulay. Uso naman tawaran sa Pilipinas eh. So, no hate na lang sana, no? Kung hindi pasok sa budget, edi, wag na ituloy yung negotiation. Parang ganun lang. So, ito yung, opinion ko. Siguro, ito na rin yung sa loobin ng mga ibang seller na lagi napopost na barat daw, mga naghanap ng lot sales, barat daw. So, yun yung opinion ko, no? Sa side ng Gunpreaks. Kung may offer kayo at di pasok sa budget ko, pas na agad tayo, syempre, ha. Yun lang guys. Tapos yung ibang item, ipopost natin. Mamaya siguro, try ko mamaya, kung di kinain ng power, bukas na lang, ha. Yun lang guys. Thank you.